Mega mega love shoutout po mga kababayan. So eto na nga ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, na kung saan, 10, 10 or 10 polo ba sa Bisaya, polo, mga kababayan. Polo sa 18 Marines ay inaresto actually mga kababayan, ito noon ko pa sinabi mga kababayan na puro kayo DDS. Orap Vlog, maraming salamat sa iyong palipad. Thank you so much. Puro kayo DDS. Sige, sigaw kayo, paninira dito, paninira doon, tirada dito, tirada doon. Ngayon, kapag kayo ay nagkakaso, never kayong tulungan ng mga Duterte. Kasi bakit? Yung mga sarili nga nila, may mga kaso, hindi nila matulungan, kayo pa kaya? Di ba? Oo. Ganun yun, mga kababayan. Kaya sa madaling salita, Ma'am Alin San, mega love shoutout po. And kay Tina Reyes, hello po, and kay Ernesto Francisco, and kay Herbert Nofreca Franca, and kay Susan Ronquillo, hello po, Zini Miraflor, and kay Rosemary Calipho, hello po sa iyo dyan. Sa totoo lang, mga kababayan, kapag darating ang panahon na magkaroon kayo ng problema, noon pa yan. Puro akala kasi ninyo, kakatanggol ninyo sa mga Duterte. Alam nyo, estilo kasi ng mga Duterte, gagawin kayong human shield. Nako, si Ma'am Marites Mosney, maraming salamat Ma'am Marites Mosney sa iyong palipad na $50 super sticker. Thank you so much, Ma'am. Nako, Sir Ted Canaveral, and kay Berbel Nueva, and kay Ma'am Rose Sana Regudo, hello po, and kay Ma'am Jubilin Ranay. Hello po, Reyes Margie, hello po. So, sa totoo lang, mga kababayan, noon pa yan, 'di ba? Ma'am Cynthia, si Kera, hello po. Maulang gabi sa inyong lahat, mag-ingat po kayo. Ang nangyari ngayon, mga kababayan, eto na nga, naaresto na. Kasi, kung naalala ninyo mga kababayan, kagabi, eto ipanood ko lang muna sa inyo yung naturang pero hindi ko siya masyadong iharap kasi makapiright po tayo, mga kababayan. Alam nyo naman po na may mga media network, Sir Jerisel Puno, hello po, at kay Rick Albuero, may mga media network, mga kababayan, na nagka-copyright. Kaya at least narinig nyo naman at masusulyap-sulyapan nyo konti, at least hindi tayo fake news. Yun lang naman ang purpose dito, mga kababayan, kapag tayo ay mag-vlog, meron tayong ipapakitang mga source, balita, or di kaya mga articles, o di kaya yung mga sa magazine, or di kaya sa dyaryo, na at least hindi tayo gumagawa ng kwento, hindi tayo gumagawa ng mga istorya, at hindi tayo naninira. Kasi nagbe-base tayo sa balita. So ngayon, mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo yung naturang 10 mga 18 Maleta Boys, 10 sa 18 Maleta Boys ay inaresto na. Bakit? Actually, mga kababayan, kahit maresto sila, may piyansa po yan. Ang problema lang kasi, saan sila kukuha ng pambayad kung ang mismong financer nila nakakulong? Eto, panoorin natin. Alam nyo, mamaya, bigyan ko kayo ng trivia. Eto, pakinggan natin, mga kababayan. Saan na ba yung volume nito? Hindi ko na naman makita. Volume, oy volume, saan ka? Volume. Ay namatay, yahak. Saan na yung volume nito? Hindi ko makita, mga kababayan, kay hindi man siya ma-view. May karapatan din kayo kumuha ng sarili niyong abogado, kung kayo patayanan, sige lang ako sa po, kayo po yung mga karapatan. Karapatan niyo pong manahimik. Ano man sasabihin niyo, pwedeng gamitin ako na lang sa inyo. May karapatan din kayo kumuha ng sarili niyong abogado, kung kayo patayanan, karapatan din kayo pumili ng sariling doktor na yung kulit para surit ang inyong kalusugan. Dito sa warrant nyo, nakasaad na din naman, like ang kulang dyan sa sumarapatan nyo rin yun. So, narinig nyo, mga kababayan, dito sa warrant nila may piyansa. Actually, may piyansa po yan. Kasi, ang pagkakaalam ko sa kaso nila, cyber libel at saka
ano pa yun? Cyber libel at perjury ba? Hindi ko lang alam ha, kung ano yun. Basta yun yung mga kaso nila, marami. At saka take note mga kababayan ha, ito, iilan pa lang ito sa mga nag-file ng kaso. Yeah? Paano pa, ah, paano pa yung iba? Dito pa lang kay Alyong, kay Adyong pa lang mga kababayan ako kay Sia Adyong, no, yung Muslim na congressman, no, taga Marawi. Sinabi ko sa inyo mga kababayan, 20 million yun. 20 million plus 5 million damages. Kabuuhang total ay 25 million. Per head yun Per head yun. Kung ang sabi nung apat na nag-recant, no, yung bumaliktad at sinabing inutusan lang daw sila, pinapapirma sila kasi pinangakuan sila, ang sabi nga nila, script daw yun ni, alam nyo na, may naggawa lang ng script. Kaya pala mga kababayan, kapag tinanong-tanong sila, mali-mali yung sagot. Malalaman nyo talaga mga kababayan na hindi sila sincere sa kanilang mga affidavit. Kasi nga, yung affidavit na ginawa, di siguro ni Mike Defensor, ginawa ni Marcoleta, di ba mga kababayan, hindi talaga, alam nyo, kahit ako mga kababayan, simula nung bata ako, mga 5 years old, hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan yung mga nangyayari. Pero imposible itong 18 Marines, paiba-iba yung kanilang statement. Kasi nga, hindi naman talaga nangyari at wala naman talagang delivery. So ngayon, mga kababayan, ito na nga ang nangyari. Ang tanong ngayon, mga kababayan, tinulungan ba sila? Oo. Ngayon, may pangpiyansa pa sila. Kasi million lang yan 1 million, 2 million. Paano kung take note, hindi lang isang kaso to. Isang ano pa lang to isang warrant pa lang to. Di ko lang sure kung kaninong mga kaso ito. Siguro kay Katapang yata ito. Kay Katapang o kay Herbo, yung mataba na gabinete ni PBBM, yung nakasalamin. Di ko alam kung anong pangalan nun. Pagkakaalam ko, Las Piñas to So, ibig sabihin, isang tao pa lang to. Kasi hiwa-hiwalay to Las Piñas, Makati, San Juan. Hindi. Las Piñas, Parañaque, San Juan, at Caloocan. No? Kasi iba-ibang lugar to Ngayon, Las Piñas pa lang yan. Paano yung San Juan? Paano yung Parañaque? Paano yung Caloocan? Sabihin natin, may Makati pa. Meron pang Marawi. Patay tayo dyan. Alam ko yung Caloocan kay Trillanes yun. I'm sure. Di ba? May Palawan pa. Patay kayo dyan. Sinabi ko sa inyo, 18 sila. 18 sila. Alam nyo, ang pinaka-exciting part dito, may Negros pa. Kay Garin. Dalawa sa may bandang Visayas Iloilo, Bacolod, Negros, parang ganun. Dalawa yata dyan or tatlo. Sir Henry, salamat po sa hindi pag-skip ng ads. May Palawan pa. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hanggang kailan ang pera niyong kayang abutin? Kasi mauubos Mauubos talaga. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sa ngayon, sige, makapiyansa kayo, makalaya pa kayo. Sa sunod, tandaan ninyo, Las Piñas pa lang yan. Wala pa yung Caloocan. Wala pa yung San Juan. Wala pa yung Parañaque. Hindi ko alam kung Parañaque yun or Makati. Ano pa yung Marawi? Ano pa yung Iloilo? Ano pa yung Palawan? Sabi ko sa'yo, mauubos mauubos, mga kababayan. Sinabi ko sa inyo, yung sinabi ninyong imbentong maleta, tangina, babalik sa inyo yung maleta. Alam nyo, natatawa ako, Sir Bads Manalo, hilo po sa inyo. Kay Luis Salazar, hilo po. Alam nyo, yung mga million-million na sinabi ninyo, merong medium, merong large. Yung laman ng maleta, kayo yung uubos. Yung mga hinatid ninyong maleta, yung mga kagaguhan at katarantaduhan ninyong gawa-gawa kayong kwento, nabalik sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga DDS, tigilan ninyo kakapagtanggol si Sara. Kasi pag nakasuhan kayo, hindi kayo tutulungan yan. Ay nako, bakit pa kayo tutulungan kung tapos na kayong nabayaran, di ba? Tigilan nyo kasi yung kagiging tanga ninyo. Tignan ninyo, ilang maleta. Sige, divide natin. Ilang maleta kay Loren Legarda? 2. Kay Jesse Escudero, 4. Kay Romualdez,
5. Kay BBM, 5. Magkano na laman ng mga maleta na yon? Tapos ending, hindi nyo may pakita yung mga pera na laman ng maleta. Ngayon, kayo na pursige na maglabas ng pera ngayon panglaban, pangbayad nyo sa piyansa. Nang inumin nyo mga dipugang DDS o mga bobo. Yan ang mahirap sa inyo eh. Gawa kayo ng gawa ng kwento. Ngayon napapahamak kayo. Yung kwentong maleta nagkatotoo. Kaso nga lang sa inyo nang galing. Yung mga naghahanap na saan na yung ebidensya sa maleta. Ayan, ilalabas na nila pampiyansa. Kaya kung sumunod kayo doon sa 4 na nag-recant or yung binawi ang mga salaysay, mawawala yan kasi nag-recant kayo eh. Ibig sabihin pag nag-recant, ibig sabihin magagamit pa kayong witness niyan. Ang problema dyan, madidiin dito si Mike Dipinsur. Mga kababayan, madidiin talaga si Mike Dipinsur dyan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kasi bakit? Una, si Mike Dipinsur nakulong. So, nakulong yung mama. Yung hiwa dito. Yung may hiwa dito, nakulong. Bingot. So, nung nakulong, mga kababayan, wala nang pera. Walang pangtustos. Kulong na si Pinanser. So, ngayon, nung nakulong si Pinanser, anong gagawin nila? Naalala nyo ito, bigyan ko kayo ng trivia. Naalala nyo si Laila de Lima. Si Laila de Lima, pinakulong ni Digong. So, nung time na si Laila de Lima nakulong, maraming witness. Sandamukal, sandamakmak, karimarimarim, kagimbal-gimbal na witness. Di ba? Sandamukal, sandamakmak, kagimbal-gimbal, karimarimarim na witness. Meron laban kay de Lima. Noong bumaba si Digong, wala nang perang pangbigay sa witness. Init sa puwera ang mga witness. Wala na kasi, di ba, nag-witness ka. Siyempre, may sustento yun. Bakit? Diniin mo si de Lima kahit hindi totoo. Di ba? So ngayon mga kababayan, idiniin si de Lima. Ito, drug protector yan. Ito yung nakatanggap yan. May mga kickback sa droga yan. So amin naman ang amin yung mga witness. Napakadaming witness. Sige. So siyempre, gagastusan mo yun. Bakit? Siyempre, mag-witness ka. Magkano ba? Ngayon nung bumaba na si Digong, wala ng pera, nakulong na sa dahig. Nagulat kayo. Anong nangyari? Lahat ng witness nag-recant. Nag-recant yung mga witness. Ang sabi, hindi po yun totoo. Napilitan lang kami. Napilitan lang kami, mga kababayan. Kasi, pag hindi kami sumunod, papatayin yung mga kamag-anak namin. Bakit? Bakit sila bumaliktad lahat? Wala na sa posisyon si Digong. Nakulong na si Digong. Wala nang pangtustos. Ngayon, mga kababayan, history repeat itself. Noong hindi pa nakulong si Mike Dipinsur, pakarami nila kung saan-saan may press con, saan-saan lumabas sa TV, tapos may mga pa-interview, kasi may van, may pagkain, may sasakyan, may bahay, may safe house. Noong nakulong si Mike Dipinsur, saan papunta tong mga to? Nung nakulong si Mike Dipinsur, nung nakulong si Marcoleta, hindi man to kayang tastusan ni Baligod. Si Baligod, mag-ubos ng pera dahil lang dito, wala naman siyang mapala. So ngayon, ang patutunguhan dito, mag-recant to lahat. Pag-recant dito, kakampi lahat to kay Romualdez. Pupunta lahat kay Romualdez yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Pupunta lahat kay Romualdez yan. Bakit? Si Romualdez, rabi pera. Pag sinabi ni Romualdez, sabihin mo totoo. Bigyan kita sports car. Basta magsabi ka lang ng totoo. Siyempre kung ako, nung una, nagsinungaling ako kasi may pangako si Mike Dipinsur. Ngayon, ang sabi ni Romualdez, bigyan kita bahay. Magsabi ka totoo na wala akong kasalanan. Kung ako, yes, sasabihin ko po. Bakit? Bigyan mo pa ako bahay, bigyan mo ko sasakyan. Diba? At least wala na akong kaso. Diba? Ang mangyari dyan, mga kababayan, lahat yan, mag-aatrasan yan. Mark my word. Maglilipatan yan. Tingnan nyo, si Kerwin Espinosa, anong nangyari? Noong nawala sa posisyon si Bato, si Digong. Nung nakulong si Digong, nasa dahig, wala nang pangtustos kay Kerwin.
At saka, si Kerwin, alam niya na, wala ng power si Bato. Hindi na siya ang nasa PNP. Hindi na ako papatay nito sa loob ng kulungan. Ano nangyari? Tumalikod si Kerwin. Sinabi ni Kerwin lahat, ginipit lang kami ni Bato. Inutusan kami ni Bato kasi pag hindi kami sumunod, papatayin niya asawa ko, anak ko. Pinatayin nila tatay ko eh. So, ang mangyari dito mga kababayan, pupunta kay Romualdez lahat to. Maniwala kay sa akin. Mark my word. Lahat yan, magre-recant yan. Ang mangyari dyan, hindi po totoo, Mr. Chair. O kami po, tapos magtawag ng media yan ngayon. O mag-ipon lahat yan sila sa lamesa. Hindi po totoo, inutusan lang po kami, pinangakuhan po kami. Pinangakuhan po kami, tapos ang sabi po sa amin, ganito, ganyan, ganun-ganon. Laglag na nila si Mike Defensor, pati si Marcolita. Kawawang Sara Duterte dito. Sabi ko sa inyo mga kababayan, absuelto si Martin, absuelto ang 18 Marines, patay si Mike Defensor, patay si Marcoleta, patay si Sara. Totoo yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ito. Papanood ko sa inyo. Pakinggan ninyo yung apat. Pakinggan ninyo yung apat na binawi ang mga salaysay. Ito ito. Pakinggan ninyo yan. Sa operasyon para ma-blackmail at mangikil ng ilang kilalang politiko. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na ng mga taong nabanggit. Yan ang ibinunyag ng 4 sa 18 dating bodyguard ni Zaldico na bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pag-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Nakatutok live si Mariz Sumali. Mariz. Emil, pamba-blackmail at pangingikil nga, yan daw ang pangunahing layon kung bakit ni-recruit ang 18 mga Marines o mga Maleta Boys kung pagbabasehan ang affidavit na ibinigay sa GMA News ng 4 na bumaligtad na mga dating mga bodyguard ni Zaldico. Kita nyo? Pangingikil. Ayan. Pangingikil, pangba-blackmail. Para saan? Tatakutin natin si BBM na bigyan ng 5 maleta. Para mawala ang kaso. BBM, 50 million, tatahimik kami. Ganun gagawin. Romualdez, 100 million, tatahimik kami. Which is, yan ang nangyari, di ba, sa yung Peanut Gallery Media Network. Pangingikil, 300 million para itigil. Ngayon, nag-recant yung 4. Nag-recant, inamin. Sino ang nasa likod nito? Yun ang tanong, makakalabas pa ba? Babaliktad to, maniwala kayo sa akin mga kababayan. Itong 18 Marines na to, magugulat ka, si Romualdez na ang magbibitbit niyan, hindi na si Baligod. Kasi syempre, once na mag-recant yan, kasi syempre inamin nila na inutusan sila. Inamin nila na sinungaling yung mga pinagsasabi nila. So saan sila kakampi? Kay Romualdez. Pupunta lahat kay Romualdez yan. Maniwala kayo sa akin. Ito, poprotektahan ni Romualdez yan. Bakit? For the sake na si Romualdez ay maligtas at mabura ang kaso, poprotektahan niya to. Ngayon, anong sasabihin ng mga DDS? Nabayaran. Tandaan nyo mga kababayan. Kung nabayaran yan, maglabas kayo ng resibo na nabayaran ni Romualdez. Kasi itong 4 na bumaliktad, sinabi nila na pinangakuan sila. May mga text messages May mga usapan sa group chat May mga pruweba at ebidensya sila. Yan ang mahirap ngayon, lusutan ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Ngayon, pagsasabihin naman ng grupo ng mga DDS, binayaran yan, bumaliktad yan, suhulan ni Romualdez. Una-unang magsasabi niyan, si Aimee. Una-unang magsasabi niyan, si Aimee. R. Brillante, silo po dyan sa Hollywood, California. Si Aimee na naman, sasabihin naman ni Aimee, yung mga 18 Marines, ang pagkakaalam ko ay isa-isa silang bumaliktad at according sa aking nalalaman, nasuhulan. Abangan niyo si Aimee, Abangan niyo si Aimee. Si Aimee Marcosena, balita ko, sabi-sabi. Alam ko yan, ako. Iba-vlog na naman yan. Hala, yung 4 daw na 18 Maleta Boys, bumaliktad. Bali-balita ko, di umano, talagang
walang lusutan kung may anomalya man. Abangan nyo si Aimee. Si Aimee na naman magsabi dyan. Ay, nako talaga. Bata pa kami ni Bongbong. Totoo yan, mga kababayan. Bata pa kami ni Bongbong. Yan si Martin. Hindi kami close niyan. Abangan nyo yan si Aimee. Abangan ko talaga yung panibagong vlog ni Aimee. Balita ko, sabi, bumalik na daw. Dahil, nabayaran. Kaya, bumaliktad. Giak. Alam ko na yan, mga kababayan. Abangan yung vlog ni Aimee. Si Aimee lang naman kontrabida kay Romualdez dyan eh. Naalala nyo yung si si Gutesa, yung nanumpa na peke ang notaryo? Sasabihin nga, balita ko, mag-recant daw. Dahil, nabayaran. Tapos, tinakot ang pamilya. Aimee, sure diha. Ay, kung bumaliktad, bakit may mga conversation? Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo yung yung sinabi nung apat na bumaliktad. So, pakinggan natin. Apat Ito. walong dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang bumawi ng kanilang mga alegasyon kaugnay ng pagde-deliver ng mali-maletang pera sa mga personalidad. Sa kanilang bagong sinumpaang salaysay, sinabi nila kung paano nagsimula ang lahat. Ang punot dulo raw, operasyon para sa blackmail at extortion. Ang pinagmulan ko nito ay ako isinama sa 18 Marines at istorya ng mga paswara para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Congressman Zaldico. Sa salaysay na ito, sinabi niya ang alam niyang operasyon ay pang-blackmail at extortion sa mga personalidad na kilala sa politika, korupsyon sa gobyerno at mga high-profile na tao. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na raw ang mga taong nababanggit. Sabi ng isa pa, ang pag-blackmail at extortion ay para palabasin na tumatanggap ng pera ang mga idadawit na mula kay Zaldico. Pinakakuhan kami ni Atty. Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Marcoleta ang nagsisiguro ng lahat. Ang tinutukoy niya si Atty. Levy. Ngayon, kung ito ay gawa-gawa lang, so ibig sabihin, yung mga video ni Zaldico, puro AI yun. Kasi nga, noon pa namin sinabi sa inyo, nasa Makati, nasa BGC sa Taguig, yung naturang IP address ng video na in-upload na kung saan si Zaldico ay nagsasalita. Kung naalala ninyo mga kababayan, yung mga mali-maleta na sinabi na yan, sabi ko nga sa inyo, may senador na nasa likod nung gumawa ng AI video. AI video ni Zaldico. Yung nagsalita na una, si Zaldico wala naman liig, nagulat tayo, ilang araw, ang haba na ng liig. Di ba nakita nyo? Unang labas ni Zaldico, ang payat, lubog muka, luwak mata, haba ng liig. Tapos, ang buhok, straight. Samantalang si Zaldico sa personal, walang liig. Payat na. Si Zaldico mataba, walang liig. Tapos, ang buhok kulot. So nangyari, ang buhok ni Zaldico straight na. Tapos magulat ka. Si Zaldico, ang kapal ng kilay. Ano yun? Habang pumapayat, yung kilay kumakapal. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan eto lahat, yung video na yun, kasi ito lang mga kababayan, sa sobrang stress ni Zaldico, magawa pa niyang mag-vlog-vlog. Tapos isasalaysay niya, kunwari si BBM daw ganito, si BBM ganyan. At saka take note mga kababayan, yung boses dun sa video, hindi talaga boses ni Zaldico. Sabi ko nga sa inyo, yung video na yon ay gawa sa BGC sa Taguig. Sa Taguig po matitrace yung IP address, no? Nung naturang video na si Zaldico ay nagsasalita.
na pinakalat nila. Tapos magugulat ka, yung damit na brown, katulad sa damit ng anak ni Pulong. Nagtaka lang tayo yung damit, yung jacket na brown, magulat-gulat ka, suot nung anak ni Pulong sa dahig. Paano nangyari? Continue. Baligot na unang nagharap sa publiko ng 18 dating bodyguards, ilan sa kanila mga dating Marines. Sa aming panayam, itinanggi ni Baligot ang aligasyon ng plano umanong pambablackmail. That's ridiculous. I-extort mo sila. Si Martin Romualdez. Sino? Mga senador, mga congressmen. That's very far from truth. Medyo exaggerated na yan. Itinanggi rin niya ang Very far from truth. Isamantalang ang peanut gallery nga, kaya nga naaresto si Mabanta, 'di ba? Si Franco Mabanta dahil sa pang-i-extort kay Martin Romualdez ng 350 million eh. 'Di ba? So bakit sabihin yung far from truth? 'Di ba? Kaya nyo 'yun. Bakit? Una, kung totoo man 'yan, pwede nyong i-extort yung mga senador. Kasi una, syempre, ang pangalagaan ng mga senador, congressman at yung mga sangkot dyan sa nadahatiran di umano ng maleta, yung kanilang credibility, yung kredibilidad. Una, kapag masira ang pangalan nila, ever since, bawal, hindi na sila makakapasok sa ganyang posisyon. Take note, sa barangay pa nga lang, tatakbo kang kagawad, ang hirap na maging kagawad eh. Tatakbo kang chairman, ang hirap maging barangay chairman. How much more pa ang magiging congressman, mayor, senador? Napakahirap abutin. Kaya, pwedeng-pwede na sabihin, o sige, ariglo na lang natin to. Bakit? Kasi yung kredibilidad namin nasisira dito eh. Una, kahit magbayad kami ng 1 billion dyan, malinis lang yung pangalan namin, gagawin namin yan. Una, kasi kung malinis pangalan namin, pag nasenador ako for how many years, kikitain ko naman yung 1 billion na yan eh. Sa insertion pa lang, mababawi ko yan. 'Di ba? Kahit 1 billion ibabayad ko para mawala lang yung pangalan ko dyan at malinis. Pag nanalo ako, straight ilang taon akong magiging senador, babawiin ko yung 1 billion na yan. Mababawi ko yan. 'Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Continue. Tapos sasabihin, napaka-imposible? Hindi. Maniwala ako, gagawin at gagawin yun. Nangyari na sa peanut gallery yan, di ba? Kung hindi Mark Money yun, di tiba-tiba si Franco Mabanta. at ng mga dating bodyguard na pinangakuan sila ng pera kapalit ng pagpirma sa affidavit. Well, yung sinasabi nilang prinomesahan sila para hindi na sila pwede, kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration, no? What I actually told everybody, not only the 4, but to the whole 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan, no? Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them. Kanina kasama ni Baligot, Paano nga kung merong ebidensya? Paano nga kung may group chat? Paano kung may nakuha silang kung ano, usapan ninyo? Paano yung nagreklamo sa NBI na anak nung anak nung Marines na pinangakuan, nagreklamo sa NBI? May naipakita na usapan. Yung sinabi ni Baligod ngayon na hindi daw, ang layo daw sa kanyang mga sinabi, wala daw silang pinangakong ganyan. Paano nga kung may ebidensyang lumabas? Paano nga kung meron kayong mga messages? Paano kung na-record yung mga sinabi ninyo? Kasi syempre ito, sa totoo lang, malaking problema ito. Una, ang kalaban nyo dito gobyerno. Ang kalaban nyo dito politician. Kaya dapat lang, pagdating ng kagipitan, i-record talaga. Kaya nga, di ba, sa mga pumasok sa sindikato, para in the end of the day, no, magkagipitan man, may ebidensya ka. Di ba? Ganun yan. Shoes ko, mga kababayan. Di ba? In the end of the day, i-record nyo yung mga usapan. Halimbawa, bayaran kita para siraan mo si ganito. I-record nyo yung usapan nyo. Para pagdating ng panahon, binayaran ako niyan, inutusan ako niyan. Ito yung usapan namin, ito yung number nyo. Matitrace yan kasi di ba? Yung mga text message ninyo, yung mga calls ninyo, di ba? Bawat number ngayon naka-registered sa pangalan. At least may evidence. Pag sinabi, hindi ko number yan. Sige, i-trace nga natin sa GCash. Pag labas sa GCash, Baligod.
Patay ka dyan. Sa GCash pa lang, matitrace na yung pangalan mo eh. Di ba? Eh, paano to ngayon? May mga affidavit na silang sinalay sa, pinagawa, nakanotaryo. Oh, na nag-recant sila, umatras sila. Patay tayo dyan. Continue. Isa sa mga miyembro ng grupo na si George Villalon. Ang sabi ni Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Siya man daw ay inalok din, pero di raw siya kumagat. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person. Yes po, ma'am. Pero walang sasama na doon sa 14. Wala po. Isa si Villalon sa inaresto kanina matapos maglabas ang Las Piñas Regional Trial Court ng arrest warrant para sa grupo dahil sa 4 counts of perjury. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pera. Anong top voluntary, Kasama top sa binaring retired? alegasyon ng kanyang mga kasamahan ang paghatid umano ng kickback kina Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng flood control. Oh, ang sabi ni Villalon, 20 to 25 million babaliktad. Asan yung pruweba? Yan ang mahirap. Ang bilis, sabi ko nga sa inyo kahit sinabi ko ngayon na, si Chris Aquino, babalik na sa showbiz, wala na siyang sakit. Ang bilis paniwalaan. Pero ang tanong, nasaan si Chris? Yan eh. Di ba? Ang bilis mo sabihin, si Sara Duterte, pangit siya sa personal, maganda lang siya sa camera. Ang tanong, asan yung pruweba mo? Yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap mga kababayan. Kaya yung sinabi niya na inupiran daw yung 4, kaya bumaliktad 20 to 25 million, asan yung proof? Yung 4 na nag-recant, may mga pruweba sila. Pinangakuan, may mga messages. Kayo, 20 to 25, asaan? Yan ang mahirap. Hindi, alam nyo, totoo lang mga kababayan, no? Sa unang panahon, wala pang picture, walang camera, walang CCTV. Kapag ka mag-imbestiga ka ng kaso, guhit-guhit. Guhit, minsan nga, di ba, pag natumba sa kalsada, ginuguhitan ng chalk. Tapos yung mga serial number ng bala, halimbawa, binaril, natumba. Guguhitan mo ng chalk, tapos dito po nangyari yung natumba, dito po nangyari yung pinatay, ito po yung oras. Ito po yung taon ng pinatay, dito po yun, ito po yung lugar, umulan, uminit, malamig, nag-snow, ganyan. Isusulat mo yung detalye. Ngayon kasi hindi na po pwedeng ganun-ganun eh. May picture, may video eh. Yun ang evidence eh. Ang problema kasi dyan, 20 to 25 million, saan yung proof? Di ba? Di ba, Ma'am Forever Young? Ganun yun. Kaya tignan nyo, mga kababayan. Nag-atrasa na. Si Baligod, nagmamakaawa. Nako, mga kababayan. Tignan nyo yung post ni Baligod, Eto na. Mga kababayan, pwede ba ninyo kaming samahan dito sa Las Piñas? Dahil mula alas 8:30 ng umaga hanggang ngayon, hindi pa na-process ng court ang pagpiyansa sa Brib 14 na gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Putang ina, sino bang nag-utos sa inyo magaganyan kayo? Di ba? Ayan na. Nagmamakaawa na. Tulungan ninyo kami. Samahan. Kasi daw, anumang oras, may masamang pwedeng mangyari sa kanila. Bakit inutusan? Bakit magaganyan? Kaganda-ganda ng buhay ninyo eh. Ba't kayo pumasok sa ganyan? Tapos ngayon sasabihin, anumang oras may pwedeng masamang mangyari sa kanila. Kung nasa bahay ka nagtanim ka ng litos, kung nasa bahay ka nagtinda ka ng sari-sari, may mangyari ba sa buhay mo? Hahabulin ka ba ng mga politikong nilagay mo sa maleta na nakatanggap? Kung nasa bahay ka, natulog ka, naglulo ka. Di, unat pa, tirik mata, nilabasan ka pa. Kaysa pasukin mo yung ganyan. Ito naniwala ba kayo mga kababayan na ang 18 Marines ay walang perang involved? Una, sinong tanga magtestigo na wala kang mapapala? Mga kababayan, una, syempre, kung ako, halimbawa, totoo man na may hinatirang maleta, syempre, unang gagawin ko, i-secured mo yung pamilya ko. Papuntahin nyo sa ibang bansa.
Bilhan nyo ng bahay. O sa loob ng 5 taon na kaya nilang mag-survive doon, magtitistigo ako. Ganyan yan eh. Ano, tanga-tanga lang, magtitistigo ka, kalaban mo politician. Eh, paano yung anak mo? Paano yung asawa mo? Paano yung pamilya mo? Diba? Sige nga, mag-isip-isip nga kayo, mga DDS. Walang pira involved dyan, walang pangako dyan. Tanga, paano yung mga pamasahe nila? Hindi naman sila lahat yan magkaparehong bahay, mga iba-ibang lugar yan. Paano yung pagkain ng pamilya? Wala silang trabaho kasi magtatago sila. Paano yung nag-aaral na anak? Paano yung pangsustento sa bahay, bayad kuryente, tubig? O, paano yung asawa? Anak? Magulang? Saan kukuha ng pagkain yung kung ang padre di pamilya ay nandyan, nagwi-witness-witness? Malamang sa malamang, bago ako mag-witness, ito yung kapalit ko. Money first before I become a witness. Ganun yan. Eh, sabi ni Baligod, wala daw ganun. Loso! Sino ang pinagluloko ninyo? Tigil-tigilan nyo kami. Hingi-hingi ka tulong, tulungan nyo kami. Ay, nako. Diba, mga kababayan, ganun yun.